Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Eto, muling binanatan ni Kamanggagawa o Representative Elisan Fernando ang pagbati ni President Bongbong Marcos Jr. ngayong Pasko kung saan tinawag ng Pangulo ang Pasko bilang panahon ng pagpapatawad at pagmamahalan. Giit ng kongresista, walang Pilipino ang magpapatawad sa bilyon-bilyong ninakaw ng mga sangkot sa flood control skandal. Sasabihin nyo, ang Pasko ay tungkol sa panahon ng pagmamahalan at pagpapatawad. Ay hindi! Hindi! Anong pagpapatawad, pagmamahal? Walang magpapatawad sa mga Pilipino. Magpapatawad. Daang bilyon ang kinulimbat, ninakaw sa pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Tapos sasabihin nyo, ito ay panahon ng pagpapatawad at pagmamahalan. Ulul! Hindi. Magmamahalan. Ano magpapatawad? Hindi magpapatawad. Huwag kayo magpatawad, mga boss. Pag ganyan kasi mangyayari dyan eh. Di ba? May iskandalo, magnanakaw ng daang bilyong piso mula sa pera natin na dapat pondong pampagamot sa mga ospital, sa mga pasyente sa ospital, pampatayo ng eskwelahan, pampatayo ng mga ibang social, mga infrastructure projects. Tapos ang mangyayari, walang makukulong, meron lang huhulihin ng mga maliliit na isla, tapos malilimutan natin, tapos sasabihin, magpatawad tayo. Kaululan yan, di ba? Dagdag pa ng kongresista, masyado raw maangas ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil kung magpaasa sa taong bayan ay wagas. Ang ipinupunto dito ni Fernando mga kabayan ay yung mga sinabi ng Pangulo at ng kanyang gabinete na marami silang ipapakulong na sangkot sa flood control project bago magpasko. Pero natapos na ang Pasko ay wala pa rin silang naipakulong maliban lang kay Diskaya na di umano ay maliit na isda lang at naging kasangkapan lang ng mga matataas na opisyal ng gobyerno para magawa ang magnakaw sa kabanang bayan. Mga boss, mag-happy-happy tayo, siyempre, pero aalalahanin natin kung ano yung nangyayari sa bansa natin. Hindi tayo magpapatawad, hindi tayo makakalimot. Iibigin natin ang kapwa natin, totoo. Pero hindi kaibig-ibig yung mga siraulo ng mga politiko. Yung mga kasabwat diyan sa pangungurap sa kabangbayan. Kahit na sinasabi natin tungkol sa pagmamahalan at pagkakaisa ang Pasko, hindi naman nangangahulugan na makakalimot tayo. Kailangan natin ang pagmamahalan at pag-iibigan, nangangahulugan din ng pananagutan. Dapat may managot sa nangyayari sa bansa natin. At hindi tayo papayag na makalimutan na lang yan. So, kaya PBBM, puro kayabang, puro ka angas, wala ka namang naipakulong. Nag-aasta ka na wala kang sasantuhin, keso kabaro mo, kamag-anak mo, kaalyado mo, pero hanggang ngayon, hindi mo pa napapatunayan yan. Lagi mong sinasabi, seryoso ka sa pagsugpo sa korupsyon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin yan nakikita ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Huwag nyo kaming daanin diyan sa mga season's greetings ninyo. Ang kailangan ng mamamayan ng Pilipinas ay pananagutan. Samantala, dirisahan ang naging habili ni Congressman Leandro Libiste sakaling may mangyari umano sa kanya. Ilalabas sa publiko ang lahat ng files na kanyang iniwan. Ibinunyag ng kongresista na personal niyang ipinagkatiwala sa kanyang ina na si Senator Loren Legarda ang mga dokumentong hawak niya, kabilang ang may kaugnayan sa flood control project at 2025 budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sabi ni Libiste, kung may mangyari sa akin, isapubliko ang lahat ng files na iniwan ko at tapusin ang ating sinimulang pagbabahagi ng impormasyon. Ayon kay Libiste, kahit mismong araw ng Pasko, napag-usapan pa rin nila ng kanyang ina ang trabaho at ang mga sensitibong dokumentong hawak niya. Nauna nang inilabas ng kongresista ang ilang papeles na umano'y nagmula sa yumaong dating DPWH, Undersecretary na si Maria Catalina Cabral, mga dokumentong kalaunay itnuturing ng Malacanang bilang chismis lang hanggat hindi pa napapatunayan ng DPWH. Sa ngayon, malinaw ang mensahe ng kongresista na anumang mangyari, hindi dapat mabaon ang impormasyon at kung dumating ang sandaling iyon, lahat ay ilalantad. Importante ang file na ito at maganda pag isa publiko, pwedeng opisyal para walang mag-question ng authenticity
At may paliwanag din ang DPWH sa laman nito. At sana kumpleto din. At kung may mas marami pang files na makalap sila sa opisina ni Yusek Cabral, isabay-sabay na nilang ipakita ang full picture. At pangalawa, dahil si Secretary Vince naman ang nagsabi kay Yusek Cabral sa telepono na pwedeng ibigay ito kay Leandro, ayoko naman na mag-deviate sa usapan namin. Pero my understanding was after it was authorized to be given to me, isa sa publiko din naman ito or at least ibibigay sa ICI at Ombudsman. Kaya pinakita ko na rin siya sa ICI at sa Ombudsman. At pangatlo, just practically speaking, marami pong mga taong nakapangalan dito at ayaw nila na lumabas na may na-propose silang mga proyekto. At kung may mga apektuhan dito, ayoko sana na I'm just acting on my own. Sana at least through DPWH na lang. Okay, sige. Ano ang masasabi niyo dito, kabayan? Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon.